View, oh. Grabe. Sa road trip natin ngayon ay samahan nyo ako mag-overnight solo camping sa napakagandang lugar na to. Nakakasawa ng ingay ng langsod, paulit-ulit na lang nakakapagod. Ito ang Mount Gulugud Baboy sa bayan ng Mabini sa probinsya ng Batangas. Mag-isip, susunod Kaya tara, biyahe tayo. dalhin ng ihip ng hangin. What's up mga boss? Ulan ngayon dito sa Quezon, kaya dadayo tayo na ulit ng Batangas. Tayo sa Mount Gulugud Baboy. Overnight camping tayo. Mula sa Lucena City ay aabot ng mahigit 2 oras ang biyahe papunta sa bayan ng Mabini sa Batangas. Mag-aalas 4 ng hapon nang marating ko ang bayan ng Mabini. At dito nga sa crossing ay may 2 way kayo na makikita. Ang kanan ay papuntang Anilaw at ang kaliwa naman ay papuntang town proper. Mas mapapalayo kayo kung sa Anilaw kayo dadaan. Bago umakyat ay naghanap muna ako ng mabibilhan ng pagkain. Malakas kasi ang hangin sa bundok kaya mahirap magluto. Sakto naman at nadaanan ko ang karinderya na ito na maraming lutong ulam kaya dito na ako bumili. Barangay Malimatok. Yan ang ganda, oh. Pagkalampas sa lugar na to ay puro paahon at liku-likong kalsada na ang dadaanan nyo. Ito yung mataas na ahon dito. Taas. Tating nyo doon sa tuktok na yun, yung mataas na ahon. Kakanan kayo. Mas mapapadali ang biyahe nyo kung gagamit kayo ng Google Map o iba pang navigation app at ipin nyo lang ang Mount Gulugud Baboy para hindi na kayo mahirapan maghanap kung saan dadaan. Lamig. Ramdam ko na yung lamig agad. Yes, ganda. Bago nga pala kayo makarating sa parking Grabe. area ay madadaanan nyo ang spot na to. View, oh. Solid ng view dito, tanaw ang Mount Makulot. Grabe, sa ganda ng view talaga dito. Kita yung Mount Makulot. Pagdating sa parking area ay nagbayad ako ng 250 pesos para sa overnight camping. Kasama na rin dun yung bayad sa parking. At kung meron kayong gustong bilhin ay meron tindahan na rin nga pala rito, saka andito rin yung CR. Nasa 5 minutes lang ang pag-akyat. Yun nga lang kung marami kang dala. Medyo nakakapagod ang pagbitbit papunta sa taas. Nahin na natin itong magaan. Ano ba itong pinasok ko? Hindi ko talaga ako nadala. Ganda ng sunset. Wagsak pa. Grabe. Siguradong tanggal talaga ang pagod mo pag nakita mo yung magandang tanawin dito. Ganda ng sunset. Solid talaga dito. Pagod lang talaga. At pagdating ko nga sa taas ay naghanap muna ako ng magandang spot para sa pagtatayuan ng tent. Mula dito sa tuktok ay makikita mo kung gaano kaganda ang tanawin dito. Mga berdeng kabundukan, sariwang hangin, malawak na karagatan ng Batangas. At habang papaluwag na ang araw, ay kumakapal na rin ng hamog. Kaya bumalik na ako para mag-set up ng tent. Dahil malakas ang hangin sa kabila, ay dito na lang ako nagtayo ng tent para hindi na rin ako mahirapan ng mga gamit. So, ito yung gamit kong tent. Kung gusto nyo umorder, lalapag ko lang yung link dyan sa comment. Waterproof siya. So, ayun guys, katatapos ko lang mag-set up ng tent. Tagalan ako. Grabe, pagod. Yan. Lakas ng ilaw.
yung tent natin. So mamaya pakita ko sa inyo yung city lights. Pagkatapos ko nga mag-set up ng tent, ay kinuha ko na rin yung ibang gamit sa baba. At bumili na rin ako ng ibang mga kailangan. At pagbalik ko nga, ay dito ko na napansin na meron palang tain ng aso malapit sa tent. Ayun o. Ay, napakan ko na. Kaya palang amoy tae kanina pa. Hindi ko nakita. Diba sa madalim na yun. At dahil wala na akong time para ilipat pa yung tent, ay tinabunan ko na lang ng mga damo. Ganito naman ang view na makikita mo sa gabi. Mga city lights mula sa mga bayan katulad ng Batangas City at ilang mga karatig na bayan. Medyo madilim nga lang dito sa taas kaya mas maganda kung may dala kang flashlight. At ang isa pang nagustuhan ko dito ay pag maganda ang panahon, puro bituin na makikita mo dito. Dahil maulap ngayon, ito nga pala yung kuha ko dito 2 years ago na nakakaraan. Pagbalik ko nga ng tent, habang nagpe-prepare ako ng hapunan, ay meron ako na experience na kakaiba. Habang nagre-record ako ng video, bigla na lang ako may narinig na nagsalita. Pakinggan yung mabuti. Huwag niyong isipin na malungkot ang buhay niya. Isang tinig na animoy sumasang-ayon sa akin sinasabi. Nag-iisa nga lang pala ako dito sa lugar na to. Hindi ko na ito pinansin at tinuloy ko na ang aking paghahapunan. Walang multo-multo pag ganitong gutom na. Pagkatapos nito ay natulog na ako. Sa 6 na ng umaga, grabe kapal pa rin ang hamog dito. Kinabukasan niya pagising ko, sobrang kapal pa rin ng hamog. Kaya sobrang lamig pa rin ng paligid. Kapal lang hamog oh. Ay ko. May mga dumating pa nga palang ibang mga camper dito. Dahil sa sobrang lakas ng hangin, hindi na kinaya ng ibang tent nila. Dahil sa sobrang kapal ng hamog, hindi ko nasaksihan ng magandang sunrise. At in-enjoy ko na lang muna yung malamig na panahon. Nabihira lang nating nararanasan pag tayo nasa syudad. Nakakasawa ng ingay ng langsod. Paulit-ulit na lang nakakapagod. Iempake na ang bag, wag nang mag-isip. Susunod na lang tayo sandalhin ng ihip ng hangin. Buksan ang bintana, ilabas ang kamay. Kalimutan mo na ang deadlines. Handa na ang susi, paandarin na. Wala nang atrasan, tayo na't lumarga. Tara na. Hanggang dito na lang muna ang ating road trip adventure. Huwag kalimutang mag-follow o mag-subscribe sa ating channel para sa mga susunod pa nating adventure. Maraming salamat. Keep safe mga ka-road trip. Sa daang walang dulo, tayo ay sasayaw. Walang hinto, takas na tayo.